Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Daniel. Bueno, basahin na natin ang liham ni Daniel. Dear Kuya Peles, araw-araw din po akong nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At parang libangan ko na rin kuya ang pagkikinig ko tuwing hapon. Dahil may mga napupulot din akong aral sa buhay. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Daniel, 30 taong gulang, at may asawa na po ako. At ito po ngayon ang aking problema, kuya. Para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Daniel, tingnan mo nga yung nilalaga kong baka dyan. Ulam natin yan mamaya. Ano ka ba naman, Nita? Nakakahiya ka. Wala naman tayong ulam Huwag kang umimik dyan. Huwag masyadong na. Malakas ang apoy para madaling lumambot. Tumigil ka nga dyan, Nita. Munggo yung ulam natin hindi nilagang baka. Parehas din yun. Naku. Para alam nila na masarap ang ulam natin lagi. Huwag kang nga ganyan. Kung ano-ano yung sinasabi mo, kung anong meron dyan, yun na lang. Mahirap yung ginagawa mo, nagpaparinig ka sa kapitbahay. Bakit sila? Minsan ang yayabang ng mga kapitbahay natin. Si Sonia, ang yabang niya. Porket nasa abroad ang asawa laging pinagmamalaki ng ulam nila lagi, lechon manok at saka baka. Totoo naman yun Totoo naman yun ang inuulam nila. Kasi nga, may pera sila na pambili. Basta. Hindi tulad natin. Ayaw kong ginaganyan tayo. Bakit? Silang ba ang may ulam Hayaan ng mo na masarap? sila. Tama na nga yan. May kaya naman sila sa buhay. Tayo, walang-wala. Anong pagyayabang natin? Wala. Kahit na Daniel, nakapag-asawa lang ng may kaya ang yabang na. Bakit mo pa kasi pinapansin yan Hayaan mo na lang. Pabayaan mo lang ako. Alam ko ang ginagawa ko. Susay, ano bang ulam natin? Ang ulam natin ngayon sa ay lechon manok. Nasaan ang lechon manok? Ay, huwag kang maigay. Kunwari lang yon. Parang alam ng mga kapitbahay, masarap lagi ang ulam natin. Ano ka ba? Para kang si Madel na manugang natin. Ganyan din ang style niya. Ay, ako ang nagturo sa kanya ng ganyan na style. Nako, Susay. Kaya pala minsan nag-aaway silang mag-asawa dahil dyan. Ano bang masama doon? Wala naman kaming ginagawang masama. Wala nga. Pero para kayong nanloloko ng tao sa ginagawa niyong yan. Wala akong pakialam sa kanila. Basta masarap ang ulam natin ngayon. Lechon manok ang ulam natin ngayon, no? Tama na nga yan. Inihaw na tarong ang ulam natin at hindi lechon manok. Lechon manok ang ulam natin! Lechon manok! Bingi ka ba? Bahala ka sa buhay mo.
Ay nako, kahit inihaw na talong ang ulam, sinasabi nila lechon manok daw. Ako bang pinaparinggan mo? Bakit? Narinig mo ba? Lechon manok daw ang ulam, baka lechong talong. Maldita ka talagang matanda ka. Inggitira ka. Kasi laging masarap ang ulam namin. Palaging lechon. Siguro, sawa na kayo sa lechon manok, ano? Baka sa susunod na ulam ninyo, lechon baka naman. Wala kang pake. Yeah, 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 yeah. Ano bang napapansin mo sa asawa mo, ha, Daniel? Naku, itay. Problema nga po eh. Palaging nagpaparinig sa kapitbahay. Dapat sila ang magsamang dalawang magbiyanan. Kung nahihiya sa ginagawa ng nanay mo. Kayo lang ba, itay? Ako rin eh. Naiiya din ako sa kapitbahay namin kapag nagpaparinig yung asawa ko. Ano bang makukuha nila sa ganyang ginagawa nila? Nakikisabay sila sa kapitbahay na may kaya sa buhay. Pataasan ng ihi. Diyan ako nagagalit sa asawa ko minsan, itay. Kapag pinagsasabihan ko, lalong hindi nagpaawan. Kaya minsan, pinababayaan ko na lang. Ganun din ang ginagawa ko sa nanay mo. Ang tigas ng ulo. Ano bang mapapala nila sa ganun, itay? May tanungin mo silang dalawa. Tinanong ko nga yung asawa ko tungkol dyan eh. Ano naman ang sinabi? Sabi ba naman yayabangan daw sila sa kapitbahay na mayaman? Nako, hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ng dalawang yan na magbiyanan. Iisa ang ugali nila. Magbiyanan silang talaga. Alam niyo tayo, minsan tuloy. Kapag oras na ng kainan, umahalis na lang ako eh. Biruin niyo ba naman? Na, sasabihin na 3 klase yung putah yung ulam namin, pinaparinig sa kapitbahay. Ganun ba? Sira na talagang ulo ng dalawang yan. Nagdala ako ng ulam para sa inyo. Nilagang baka. Marami kasi akong niluto para mabigyan naman kita. Akuan kasi. Pareho pa tayo ng ulam. Bumili sa Daniel kanina ng karne ng baka. Nilaga ko na rin eh. Ganun ba? Kala ko kasi wala kayong ulam eh. Kaya dinalang kita para may ulam kayo. Salamat na lang. Nagkataon naman kasi na pareho tayo ng ulam eh. Akala ko wala kayong ulam. Kasi narinig ko yung anak mo na naghahanap ng ulam kanina. O kaya kunin mo na to. Hindi na. Baka ayaw ng mga bata kasi ulam na nila yan kanina eh. Salamat na lang ha. Hindi ko alam, kuya, kung anong klaseng pag-uugali ang aking asawa. Ayaw niya, kuya, na patalbugan sa buhay. Pati ang inay ko, kuya, ay ganun din ang ginagawa nila. At hindi ko alam kung pinag-usapan ba nila ang kanilang ginagawa. Nahihiya tuloy ako, kuya, sa mga kapitbahay kapag umaalis ako. Minsan, kuya, ay
Siya na. Ang sarap ng ulam natin ngayon. Sinigang na sugpo. Ang sarap. Baka sinigang na sampalok lang. Hoy, kung wala kang magawa sa buhay mo, manahimik ka lang dyan. Huwag mo akong pakialaman sa ginagawa ko. Nagluluto ako ng sinigang na sugpo. Mahal ang bili ko nito. Ay, nako! Talagang masarap yan! Nilagang sampalok! Talaga bang iniinis mo ako, ha? Bakit ba kapag nagluluto ako nakikialam ka? Papaano naman kasi? Kahit wala kayong ulam, sinasabi mo na may ulam kayo. Kagaya ngayon, sinasabi mo na sinigang na sugpo, pero wala naman pala. Kahit natingnan mo, maniwala ka kasi. Wag na! Dahil alam ko naman na niloloko mo lang ako. Sinigang na sugpo daw. Talagang ginagalit mo Aray ako. ko, aray ko, nasasaktan ako. Bitawan mo ang bok. Aray ko, aray ko. Kita, bruha ka. Aray ko, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Aray ko, aray ko. Ano bang pumasok kasi sa utak mo, Susay? Nakakahiya ka talaga. Huwag mo akong pakialaman sa ginagawa ko. Tignan mo nga yung ginagawa mo kay Melinda, ha? Tignan mo, nagsumbong kay Kapitan. Kahit sa presidente pa siya magsumbong. Wala akong pakialam. Nako, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Kawawa naman si Melinda. Naawa ka doon sa matandang yan. Sige, kampihan mo siya at magsama kayong dalawa. Total, bagay naman kayong dalawa. Sumusobra ka na talaga, Susay! Sige, kampihan mo pang Melinda yun. Siguro, may relasyon kayong dalawa na. Sige, magsama na kayong dalawa. Magsama na kayo! Akalain mo ba? Kahapon, binigyan ako ng ulam ng kapitbahay natin. Kinuha mo ba? Bakit ko naman kukunin? Ano ako? Ginugutom? Ano? Pinahiya mo yung tao eh. Ikaw na nga yung binibigyan, pinahiya mo pa. Bakit ko naman kukunin? Para ipamukha niya na hindi natin kayang bumili ng masarap na ulam? Kahit na, Nita. Kinuha mo lang sana. Di napahiya yung tao. Ikaw na nga yung binibigyan. Ikaw pa yung mayabang. Aba, Daniel, mukha yatang siya pa ang kinakampihan mo. Hindi naman sa ganun, Nita. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Bakit mo pinagpipilitan na sana kinuha ko yung binibigay niyang ulam? Ayaw ko nga eh. May magagawa ka ba? Wala na akong sinabi. Baka kung saan pang mapuntang usapan natin ito eh. Talagang mag-aaway tayo. Kung ipipilit mo ang gusto mo. Ano? Inaway ni Inay si Aling Melinda, Itay? Oo. Sinaburutan ng nanay mo kahapon. Alam niyo rin ba na si Sonia nagbibigay din ng ulam kahapon kay Nita. Yung kapitbahay namin. Pero anong ginawa niya? Alam niyo ba, pinahiya siya. Tignan mo yan na ugali nila. Ang inay mo nag-aaway. Yung asawa mo naman pinapahiya ang mabait sa kanya. Ano bang dapat natin gawin sa kanila, Itay? Parang naman bago sila, nakakahiya na yung ginagawa nila Nako, kahit na anong gawin natin sa kanilang dalawa,
Hindi naman sila nakikinig sa atin. Kaya nga itay, ako nang nahihiya sa mga ginagawa ng asawa ko. Lalong-lalo na sa mga kapitbahay natin. Ano kayang dapat nating gawin, itay? Ano? Nahihiya na ako, kuya, sa ugali ng aking asawa. Nayayabangan daw sa kapitbahay, kaya kung minsan, palaging nagpaparinig. Kung bibigyan naman kami, kuya, ng ulam, ayaw naman niyang kunin. Ayaw niyang mapahiya, kuya. Pati ang aking itay, kuya, ganun din ang problema. Palagi rin nagpaparinig ang inay ko. Masyado tilang mapagmataas at ayaw patalbugan. Ano po ba ang dapat namin gawin, kuya? Sana po matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Daniel. Alam mo, Daniel, abay talagang maraming ganyang klaseng ugali ng tao. Abay, isa na yung nanay mo at saka yung asawa mo. Ang tawag dyan, inggitera. Ayaw patalbugan, wala namang ibubuga. Sinasaway nyo naman sa kanilang inaasal na ugali. Ayaw naman nilang pasaway. Nakikisabay sila. Abay, biruin mo ba naman na magpaparinig ka? Abay, sino ba naman hindi maiinis? Kagaya ng ginagawa ng asawa mo. Abay, makakahalap siya talaga ng kaaway niya kapag ganyan ang inasal niya o ugali niya. Lalo na yung nanay mo. Abay, problema pa ba ng tatay mo, ang inay mo? Halos paliho sila ng ugali ng asawa mo. Abay, tamang-tama siguro, ano? Magbiyanan na ayaw patalbugan. Sila yung mayabang, hindi yung mga kapitbahay ninyo. Kung nayayabangan sila, bakit sila nakikisabay? Meron naman silang ipagyayabang dahil yung isa, nasa ibang bansa yung asawa. Mabuti nga, binibigyan yung asawa mo. Talagang ganyan ang magkakapitbahay. Kapag may niluto ka, binabahagi mo sa iba. Pero yung asawa mo, ay nako, ano bang klaseng pag-uugali ang asawa mo, Daniel? Wala ka na magagawa dyan. Kapag ganyan ang ugali ng asawa, wala. Dalawa sila ng inay mo Para silang nagpapataasan ng ihi na magbiyanan. Ano ba sila? Nag-uusap? Wala silang napapala dyan. Puro away lang. Kayo naman, wala na kayo magagawa ng tatay mo. Dahil lalong-lalo na kapag wala kayo sa bahay. Ayan. Nagpaparinigan. Mahirap ang ganyang klaseng ugali ng asawa. Pero kung ako sa'yo, Daniel, huwag kang sumungkok na pagsabihan niyang asawa mo. Dahil wala siyang mapapala dyan. Makikita mo, yung mga kapitbahay, puro kaaway na yan. Ikaw tuloy yung nahihila o nahihiya kapag umaalis ka. Akala nila siguro, kinukonsinti mo yung ginagawa ng asawa mo. Pero sa totoo lang naman, pinagsasabihan mo. Ayaw lang paawat. Daniel, kung pwede, kausapin mo lang masinsinan yung asawa mo tungkol dyan. Dahil nakakahiya talaga yung ginagawa. Nang aaway lang dahil dyan sa pagpaparinig, nakikisabay sa may kaya sa buhay.
Maraming ganyan. Kaya, kung pagsasabihan mo yung asawa mo, yung hindi kayo nag-aaway, baka sakali napakinggan ka pa niya. Gawin din ng iyong itay. At sana, balang araw, magbago yung asawa mo. Nang sa ganon, hindi ka mahihiya diyan sa mga kapitbahay ninyo. Bueno, yan lang muna siguro masasabi ko sa iyo, Daniel, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganitong oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.